Hi guys, kamusta? My name is Ronald, isa po akong OFW dito sa Singapore. So I make travel guides, travel tips going to Philippines and Singapore, and especially for OFW, we have OEC tutorial guides. In this video, pag-uusapan natin yung bagong e-travel, kung paano gumawa ng account. Although binanggit ko na to sa dalawang video ko, which is yung e-travel arrival and e-travel departure, gusto ko lang gumawa ng separate video para dun sa mga taong naninibago. Welcome back guys, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. Marami po tayong mga helpful videos na makakatulong sa inyo. Gagamitin nyo ngayong e-travel, departure and arrival 3 days before kayo bumalik o dumating ng Philippines. So, kailangan muna natin gumawa ng account bago nyo gawin yon. Punta lang kayo sa etravel.gov.ph at ilagay yung email na ginagamit nyo. I always highlight this, make sure na gumagana yung email. I-check nyo ulit pagkatapos yung ilagay at gamitin yung OTP number na sinend. Gagawa naman tayo ng password. So yung password na to dapat unique. So, merong capital letter, symbol, numbers, and so on. After that, press continue. Make sure na na-save nyo tong password na to para hindi nyo makalimutan. Napakadali lang guys, 3 steps lang to. So yung unang-una is yung profile information nyo. Meron kayong option kung gusto nyo mag-selfie or mag-upload ng picture. Ayan. So, after yung ma-upload, piliin lang kung anong passport ang gagamitin nyo. Kung Philippine passport ba or foreign passport. Ilagay ang first name, middle name, and last name. So, yung middle name guys, optional nakalagay kasi yung ibang tao wala silang middle name. So, yung mga optional, hindi ko sinasagutan yan tulad ng suffix. Tapos, gender, male or female. Birthday nyo, so gamitin yung calendar kung kailan yung kaarawan, and then mobile number. Kung may Philippine number kayo, yun na lang ang gamitin nyo. Pwede rin naman number sa ibang bansa. For foreigners, you can use your number. Just click the flag icon. Citizenship, Filipino tayo, and then country of birth, Philippines din lalagay natin. So lahat ng sagot nasa passport nyo guys. Next is occupation, kung anong trabaho nyo. Kung walang trabaho or business owner, hindi naman strict, walang mali sa sagot na to. Just to be safe, I always choose yung professional and technical. Pero kung nandito naman yung classification nyo, piliin nyo na lang. And then last question is kung OFW kayo o hindi. And then just choose yes or no. And then land-based or sea-based. And then press next. So permanent resident, ito yung kung saan talaga kayo nakatira. For example, tulad ko OFW, hindi naman ako PR dito sa Singapore. Ang gagamitin kong address is yung Philippines kasi dun talaga yung permanent address ko. Choose which country kung ano nga ilalagay nyo. If Philippines man, ilagay yung province, municipality, and barangay. Kung naninibago kayo guys, medyo mahihirap to pero mahahanap nyo yan. Yung building name or house number, ayan, kailangan nyo rin sagutan yan. Optional, again, hindi natin yan sasagutan. Tapos, kung okay na lahat, press next. Step 3 is for confirmation lang. So, reviewin yung mga sagot. Kung merong kailangan baguhin, pwede nyo pindutin yung previous. Kung wala naman, you can press submit kapag okay na. Explain ko lang tong dashboard. So, pag pinindot nyo yung nasa kanan, ito yung mga ibang options na pwede nyo makita. Pinaka-useful part dito is yung edit info lang. So, kung gusto nyo nga baguhin pa yung profile nyo, may nakalimutan kayo, pwede nyo gawin dito. Even the photo. Pwede nyo makita rito yung QR code. Pipindutin nyo lang yung view, tapos pwede nyo rin pindutin yung edit kung may babaguhin pa. Nandiyan na lahat. Kailangan nyo lang maging familiar sa bagong e-travel system na to. Also, nakalagay pala dito sa e-travel QR code ko, you do not need to show this to immigration. Huwag na kayo magtaka kung hindi siya hanapin. Basta mahalaga ay nakapag-submit kayo. Sana nakatuloy yung video na to. Please subscribe again, share this if you find this video helpful. Thank you sa mga support and I will see you in my next video.